Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang bagay para sa atin. Ang tiwalang ibinibigay sa atin ng mga tao sa paligid natin. Siyempre, maging ang tiwalang ating ibinibigay sa kanila. Ito'y hindi parang barya na maaari mong hingin na lang basta-basta sa kung kaninong makasalamuha mo. Ito ay hindi parang isang laruan na maaari mong ibigay sa iba at hayaan silang pabayaan ito. Subalit darating at darating talaga ang pagkakataong wala ka ng pagpipilian. Kailangan mong pagkatiwalaan ang taong nasa iyong harapan. Kahit na kung minsan, hindi mo ito kapamilya, hindi mo kaibigan. Katulad na nga lamang ni Irma. Itong si Irma ay isang caregiver. Nangarap siyang makapag-ibang bansa upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak na babae. Isang pipi. Ang pangalan niya ay Angel. Naging napakahirap ng buhay ni Irma noon magmula nung siya'y magbuntis kay Angel dahil napag-alaman nga ng kanyang pamilya na ang nakabuntis pala sa kanya. Ang lalaking kanyang iniibig ay pamilyadong tao na. At doon nga sa lungsod ng Maynila, nakasama niya ang isang matalik na kaibigan, isang kababata. Ang pangalan niya ay Lizelle. Buhat ng umalis ng probinsya itong si Irma, itong si Lizelle na ang tumutulong sa kanya. Ang buong akala nga nitong si Irma ay magiging maganda ang kanyang buhay sa Maynila. Aba, dahil noon, ang bali-balita, maraming trabaho ang maaari mong pasukan doon sa lungsod na iyon. Idagdag mo pa na sadyang mas malaki ang rate nila doon kumpara sa rate na ibinibigay sa mga probinsya. Tuluyang nasira ang paniniwala nitong si Irma sa magandang buhay sa Maynila. Kahit pa sabihing mas malaki ang sahod kumpara sa probinsya, sa Maynila, lahat binabayaran. Bawat kibo mo, bawat kilos mo, kailangan may nakahanda kang pera. Lahat napakamahal ng bilihin. Pagkain, gamot, maging mga damit, lalong-lalo na ang mga pangangailangan ng bata. Mabuti na nga lamang talaga at nandiyan ang kaibigan niyang si Lizelle na handang gabayan siya at tulungan siya sa panahon ng pangangailangan. Nang dahil dyan, nakaisip ng paraan itong si Irma. Bakit nga ba hindi niya subukang mag-apply bilang isang caregiver sa Maynila? Tamang-tama, magagamit na niya ang kanyang mga napag-aralan sa mga test na training niya noon. At itong si Lizelle bilang siya nga ang ninang nitong si Angel na anak ni Irma, handa raw siyang alagaan ng bata habang abala sa kanyang trabaho ang kanyang kaibigang si Irma. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon. Hanggang sa ngayon, caregiving pa rin ang trabahong pinapasukan nitong si Irma. Subalit, hindi ito sapat upang mabigay niya ang mga pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak. Ano ang kanyang gagawin? Kitang-kita sa mukha ni Irma na siya ay problemado, kaya naman pinayuhan siya ng kaibigang si Lizelle na bakit nga ba hindi siya mag-apply sa abroad. Nung simula, nagdalawang isip pa itong si Irma pero dahil sadyang napakahirap ng buhay sa Pinas, nagpasya na nga itong mag-asikaso ng mga requirements niya. Para sa kanya, para sa kanyang anak at sa kanyang hinaharap. Nang sumunod na taon, halos kumpleto na ang kanyang mga requirements at itong si Lizelle na kanyang kaibigan, ipinagpapatuloy pa rin ang pag-cheer at pagsuporta sa kanyang kaibigang si Irma upang makapunta na nga ito ng ibang bansa. Siya na raw talaga ang bahala kay Angel. Hindi naging madali para kay Irmang magpasya dahil unang-una sa pagkakataong ito ay patay na pala ang kanyang mga magulang. Ang kanyang dalawang kapatid ni hindi na nga niya alam kung nasaan ngayon. Para kay Irma, ayaw niya sanang maranasan ng kanyang anak na lumaking walang kinikilalang mga magulang. Bakit nga ba hindi siya humingi ng sustento sa lalaking kanyang inibig at nakabuntis sa kanya?
Masakit mang tanggapin pero itong si Irma ay walang kaide-ideya kung nasaan na nga ba ang lalaking nakabuntis sa kanya, ang ama ni Angel. Nung panahong malaman niya kasi na siya'y buntis at ipinagtapat niya ito sa kanyang nobyo, hindi na nga ito nagpakita sa kanya o kinausap man lamang siya ni hindi man lamang nagpaalam. Hanggang sa malaman nga niya na ang lalaking ito pala ay may asawa at mga anak na. Nang dahil sa puot, galit, lungkot at pagkapahiya sa napakaraming tao, itong si Irma ay nagpasya na pag dumating ang tamang panahon, dadalhin niya ng lungsod ng Maynila ang kanyang anak nang hindi sinasabi sa kanyang dating nobyo, nang hindi man lamang pinapaalam kung binuhay ba nito ang bata. Noon, nang dahil sa sama ng loob ng kanyang mga magulang, itong si Irma ay pinapalayas na nga ng kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Pero itong si Irma, nagmamatigas, hindi dahil sa ipinipilit niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, pero dahil alam niyang hindi kakayanin ng kanyang pamilya nang siya'y wala. Dahil unang-una, siya ang breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ina may karamdaman na nga sa bato, samantalang ang kanyang ama ay may iniindang karamdaman sa kanyang puso. Ang kanyang dalawang kapatid nung panahong iyon ay mga estudyante pa. Hanggang sa itong si Irma ay nanganak na nga sa probinsya ngayon. Doon niya isinilang ang batang si Angel. Nung simula, napakalusog ng batang ito. Wala sanang problema. Pero dahil nga nung huling beses na siya nagpa-check up, napag-alaman niya na meron palang problema ang kanyang anak na si Angel. Pipi ito. Lumipas pa ang ilang mga buwan, mahigit 1 taon. Itong si Irma, buo na ang loob. Nagpasya na nga itong magtungo ng Maynila kasama ang kanyang anak. Ang kanyang paalam sa mga kapatid niya ay ipapagamot niya itong si Angel. Pero ang totoo, wala na talaga siyang balak umuwi ng probinsya. Iniwan niya ang kanyang mga magulang sa piling ng kanyang mga kapatid na graduate na ng college nung panahong iyon. Sa paglipas pa nga ng panahon, mas sumama pa ang loob nitong si Irma sa buhay, lalo na nang malaman niyang pumanaw na pala ang kanyang mga magulang, nang hindi man lamang siya nakakahingi ng maayos na kapatawaran. Kaya nga naman sa puntong iyon, handa nang mag-focus si Irma sa kanyang anak at sa kanyang trabaho upang maibigay ang pangangailangan nito. Tulad nga ng aking sinabi kanina, pumasok siya bilang isang caregiver. Minsan nga, sumasideline pa siya bilang isang tindera sa palengke. Minsan, labandera. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin sumasapat ang kanyang kinikita. At nang dahil nga sa kakasuporta nitong si Lizelle kay Irma, nagpasya na nga itong ituloy ang kanyang pag-abroad. Ipinagkatiwala nitong si Irma ang kanyang anak na si Angel dito sa kaibigang si Lizelle. Humanap siya ng maayos na agency na maaaring makatulong sa kanya na maghanap ng employer at upang mapadali ang kanyang proseso. Isang hapon, ano yung dala mo? Napakalaki naman yan. Maleta? Di ba sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang bumili ng bagong maleta. Ipapahiram ko na lamang sa'yo yung aking luma. Ikaw talaga, tigas talaga ng ulo mo. Maiba ako. Kamusta nilakad mo? Okay na ba yung requirements mo? Yung mga dokumento mo, kompleto na ba? Yung visa mo? Sinasabi ko sa'yo, ang passport mo. Mabuti naman kung ganun. Yan ang sabi ni Lizelle. Alam mo ba, Irma, balita ko, malaki talaga ang sahod sa Hong Kong. Yung dati kong katrabaho kasi, ka-Facebook friend ko pa hanggang ngayon. At nagtrabaho siya sa Hong Kong. Siguro mga 3 taon na siya doon ngayon. Maabot daw ng 30,000 pesos yung kinikita niya doon. Hindi ko lang alam kung totoo ang sinasabi niya, pero kung totoo yun, malaking bagay yun. Malaki ang tsansang maibigay mo sa anak mo yung mga pangangailangan niya. Mapapag-aral mo siya ng maayos, mabibigay mo mga pangangailangan niya sa kalusugan niya, at kung kailangan ipa-check up, magagawa mo na. Basta, wala kang dapat ipag-worry. Ako nang bahala sa kanya habang nandun ka. Ha? Ang dagdag pa ni Lizelle.
Ang sabi naman ni Irma, ay nako Marie ko, sinabi mo pa. Kaya nga gusto kong i-push tong pagkatrabaho sa Hong Kong eh. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa suportang ibinibigay mo. Lumipas pa ang ilang mga araw, walang alinlangan si Irma na umalis ng bansa. Gamit ang sign language, nagpaalam siya sa kanyang anak. Dahil nga napakabata pa ni Angel nung panahong iyon, iyak lamang siya ng iyak. Iyak ng iyak habang niyayakap ang kanyang ina. Sa puntong ito, si Angel ay 6 years old na. Kahit papaano, nakakaunawa na nga siya ng mga sinasabi ng tao sa kanyang paligid. Kahit na papaano ay kampante naman si Irma dahil nakikita niya na maalaga naman daw talaga itong si Lizelle. Nakikita nga niya na mahal itong si Lizelle ang kanyang anak na si Angel. Doon sa Hong Kong, ang kanyang kauna-unahang laging employer ay isang matanda. Napaka-istrikta, napakataray, napaka-moody, paiba-iba ng ugali. Ang pasyenteng ito ay mayroon ng Alzheimer's disease. Siyempre, para kay Irma na first time magtrabaho sa ibang bansa, naninibago pa nga siya sa paraan ng pakikipag-usap at sa ugali ng mga ito. Pero katulad na nga lamang ng kanyang palaging sinasabi, ang lahat ng ito ay para sa kanyang anak na si Angel. Kaya naman, siya ay magtitiis. Sa paglipas ng mga buwan, naging napakahirap ng buhay ni Irma sa Hong Kong. Paano ba naman? Napakasungit na nga ng kanyang inaalaga ang matanda, pati ba naman anak nito, mahirap ding pakisamahan? Ilang beses na nga siyang sinakta ng mga ito, minumura-mura at binabato ng kung ano-ano. Basta nakaramdam ng galit yung matanda, lahat tinatamo niya. Lahat ng pangyayaring iyon ay nakikita naman ng anak ng matanda. Pero wala siyang pakialam sa ginagawa ng kanyang ina. Paano ba namang hindi sasama ang loob ni Irma? Alam mo ba, sa oras ng pagkain, pinagtataguan siya, pinagdadamutan nung anak ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, parang hindi na nga lamang siya isang caregiver. Para na siyang all-around kasambahay. Siya na lamang ang nagluluto, naglalaba, nagpapainom ng gamot sa matanda at nag-aalaga, nagpapaligo, at marami pang iba. Pati grocery, sa kanya. Diyos ko, Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay na ito. Ginagawa ko po ito para sa anak kong si Angel. Para sa kinabukasan naming mag-ina. Bigyan niyo pa po ako ng lakas ng loob, Panginoon. Yan ang kanyang dalangin. Halos ang day off nitong si Irma ay every 2 weeks pa. Sa mga pagkakataong iyon, naiidaing niya sa kanyang kaibigang si Lizelle sa Pilipinas ang mga pangyayari sa kanyang buhay sa Hong Kong. Subalit, sa pagtagal pa nga niya sa Hong Kong, tila ba nag-iiba na ang ugali ni Lizelle? Ano ba naman yan? Irma naman, tuwing tatawag ka linggo-linggo, puro ka reklamo, puro ka complain, magtiis ka. Hindi ba't ginusto mong magtrabaho dyan sa Hong Kong? Sinuportahan lang kita. Walang madaling trabaho, alam mo yan, di ba? Magpapatalo ka ba sa matandang ngayon? Puro ka reklamo, papasok ka naman sa trabaho bukas. Ewan ko sa'yo. Ano bagang plano mo? Uuwi ka na ng Pilipinas, ganon. Dahil nahirapan ka, dahil namura ka, dahil napagalitan ka. Uuwi ka ng Pilipinas? Iiwan mo ang trabaho mo dyan? Baka nakakalimutan mo, mahirap mabuhay sa Pilipinas. Napakaliit ng sahod, pagod na pagod ka pa. At least dyan, baka rinig ka man ng mura, di kikita ka naman ng pera. Isipin mo ang anak mo. Irma naman eh. Yan ang sabi ni Lizelle sa kanyang kaibigang si Irma. Halos buwan-buwan na sumasahod itong si Irma, pinapadalahan niya ng 20,000 pesos itong si Lizelle. Ang tira sa kanyang sahod ay para sa kanyang sariling pangangailangan. Subalit itong si Lizelle naging gahama na nga sa pera. Pero alam mo ba, ang mas matindi dyan, nagpakasal na itong si Lizelle, nag-asawa na ito. At ang kanyang asawa, wala ring trabaho. Subalit napakalakas ng loob ng mga itong gumawa ng pamilya. Paano ba naman nga? Nagpapadala palagi ng pera itong si Irma sa kanya.
na akala mo ba ang perang iyon ay para sa kanya, kahit ang totoo, para yun kay Angel. Lumipas pa ang ilang mga buwan at mga taon. Ngayon, itong si Irma ay tapos na ang kontrata sa ibang bansa. Pero nagpa-extend siya ng kontrata dahil maraming ang pangangailangan sa eskwelahan ang kanyang anak na si Angel. Yan ang sabi ni Lizelle. Hindi naman magawang magsumbong ni Angel sa kanyang ina. Hindi niya magawang sabihin ang totoong nangyayari sa kanya dahil unang-una, wala siyang hawak na telepono. Pangalawa, hindi niya nga alam ang number ng kanyang ina. Sa panahon ng kalungkutan, ang kanyang sandigan ay ang kanyang mga kaibigan. Halos linggo-linggo, halos buwan-buwan, nakakapag-usap naman ang mag-ina dahil nga pinapahiram nitong si Lizelle ang kanyang telepono kay Angel upang makausap ang kanyang magulang. Pero ang problema, palagi itong nakatabi sa bata, kaya naman hindi ito magawang makapagsumbong. Idagdag mo pa na binabantaan niya ang kawawang bata. Nagpatuloy pa ang panahon. Itong si Irma, kahit nahihirapan sa ibang bansa, tuloy pa rin sa pagkatrabaho. Lahat-lahat ng iyon para kay Angel. Handa siyang tapusin ng maayos ang kanyang kontrata upang kung kailangan niyang bumalik, makakabalik siya. Napakabilis na mga pangyayari. Ilang taon na nga ba ang nakakalipas mula ng unang beses magpunta itong si Irma ng Hong Kong at hanggang sa ngayon, hindi pa nga siya nakakauwi. Hindi pa nga siya nakakapagbakasyon kahit isang beses man lamang. Subalit ng huling beses niyang makausap ang kanyang anak, nangako siya na kapag natapos niya ang kanyang kontrata ngayong taon, uuwi na nga siya rito upang makasama naman ang kanyang anak at makapagbanding naman sila. Excited na excited itong si Angel na makasamang muli ang kanyang ina. Kaya nga lang, dumating ang hindi magandang balita. Ang kanyang ina hindi makakauwi. Unang dahilan, kinailangan niyang mag-extend ng kontrata sa ibang bansa dahil nga hindi na maganda ang kalagayan ng kanyang inaalaga ang pasyente doon. Kailangan talaga ang kanyang tulong. Pangalawa, inofferan siya ng mas malaking halaga. Mas malaking halaga ng sahod. Pangatlo, napagtanto nga niya na itong si Angel ay sekundarya na next year. Kaya dapat paglaanan niya ang edukasyon nito. Bilang isang magulang, lahat ay gagawin para sa kanyang anak. Ito kasing si Angel, kahit pasabihin siya ay pipi, matalinong bata ito. Hindi siya mangmang. Noon pa lamang, pansin niya na ang hindi maayos na kilos at pagtrato sa kanya ng kanyang ninang. Tuwing nagdatalo, itong kanyang ninang at ang asawa nito, palagi siyang nadadamay, lalo na pag-usapang pera. Awang-awa na nga itong si Angel sa kanyang ina. At dahil nga gahaman sa pera itong si Lizelle, isang araw, naisipan niyang mag-complain dito kay Irma. Kesyo marami daw pangangailangan sa eskwelahan, marami daw kailangang bilhin. Hindi na raw sapat ang ipinapadalang pera nitong si Irma para sa pangangailangan daw nitong si Angel. Yan ang sabi nitong si Lizelle. Aba naman ni Irma, ano bang akala mo sa akin? Alam mong hindi malakas ang kita ko sa trabaho ko, hindi ba? Marami nang bayarin sa eskwelahan ng anak mo. Lalo na, sekundarya na siya ngayon. Marami na siyang hinihingi sa akin. Mga project, bagong sapatos, bagong uniform, maging bagong bag. Alam mo naman ng mga kabataan ngayon, hindi ba? Kulang na ang padala mo, aba naman. Kumakain din kami rito. Talaga ba, Maricoy? Naku, pasensya ka na talaga. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Sa susunod kong sahod, 30,000 na ang ipapadala ko sa iyo. Siguro naman ikakasya na iyon, hindi ba? Pasensya na kung medyo late yung padala ko nung nakaraang buwan. Napakarami kasing trabahong kailangang gawin. Tsaka, Maricoy, dalaga na yung anak mo. Pakibantayan naman, mahirap madisgrasya. Delikadong panahon ngayon, hindi ba? Ha? Ikaw nang bahala, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Alam mo, napakalaki talaga ng utang na loob ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Yan ang sabi ni Irma
sa itinuturing niyang kaibigan. Sa maniwala kayo at sa hindi, itong si Irma mahigit na ng 7 taon sa Hong Kong, walang uwian. Lahat ng kanyang paghihirap ay para sa kanyang anak. Pero wala siyang kamalay-malay na ito palang si Angel ay pinatigil na ng kanyang ninang sa pag-aaral sa hindi malamang dahilan. At halos lahat ng perang ibinibigay ni Irma para kay Angel, itong si Lizelle ang gumagasta. Buhay reyna itong si Lizelle, malimit, nagugutom itong si Angel. Pagod na pagod, hindi dahil sa eskwelahan, pero dahil sa dami ng mga trabahong ipinapagawa sa kanya. Aba, akalain mo, si Angel na ang naglilinis ng buong kabahayan. Si Angel na ang nag-aasikaso ng mga paninda. Si Angel na ang palaging naglalaba. Bakit ka mo? Itong si Lizelle at ang kanyang asawa, buhay hari at buhay reyna. Ang mas nakakalungkot pa, itong si Angel, hindi na nga maganda ang kanyang kalusugan. Abay, paano ba naman? Sala sa pagod, puyat, ay gutom. Handaan ka ba naman ng tira-tirang pagkain para sa hapunan? Gaganahan ka ba? Minsan nga, itong si Angel, nasaktuhang may trangkaso. Napakataas ng kanyang lagnat pero pinipilit siya ng kanyang ninang Lizelle na maglinis ng bahay dahil may parating daw na bisita. Dahil dyan, nagdabog si Angel. Nagalit siya, napasigaw siya. Yun din mismo ang dahilan kung bakit nagsimula na nga siyang saktan physically nitong kanyang ninang Lizelle. Ang dahilan nito, wala daw paggalang sa kanya ang bata. Habang nahihirapan sa Pilipinas itong si Angel, pinapahirapan ng kanyang ninong at ninang, itong si Irma, kaawa-awa rin dahil patuloy man siyang sumasahod, patuloy man siya nagkatrabaho sa ibang bansa. Nakakapagod naman ang trabahong ipinapagawa sa kanya. Ni hindi na nga ito parte ng kanyang inaplayan. Kasi sa puntong ito, hindi na nga lamang siya isang caregiver. Naging all-around kasambahay na nga ito. At mas lalong naging komplikado pa dahil mas lumala ang karamdaman ng kanyang pasyente, sabay-sabay niyang inaasikaso iyon. Madalang na nga makapag-usap ang mag-ina. Bakit ka mo? Ang dahilan ni Lizelle, busy raw ito sa eskwelahan. Marami daw kailangang i-report, marami daw kailangang ipasang proyekto, at minsan, kahit araw ng Sabado at Linggo, nagpa-practice daw ng sayaw. Yan ang mga dahilan. Nang dahil sa kanyang biglaang pagtigil sa pag-aaral, itong si Angel ay hinahanap-hanap na ng kanyang mga kaibigan. Itong si Angel ay hindi pinapayagang makalabas ng bahay kung hindi siya mag-grocery o mamamalengke. Yan ang mahigpit na sabi ng kanyang ninang Lizelle. Subalit isang araw, dahil nahihirapan na nga siya, ginamit niya ang pagkakataong itong kanyang ninong at ninang ay nasa labas ng bahay upang mag-celebrate ng birthday. Ginamit niya ang tsansang ito upang makatakas, makalayo at makupunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Ang kaibigan niyang Pipe rin. Laking gulat nga nito nang makita niya ang kaibigang si Angel. Gamit ang sign language, nag-usap ang magkaibigan. Angel, anong nangyari sa iyo? Ang tagal ka naming hinahanap. Hindi namin matagpuan ang tahanan mo. Bakit ka ba tumigil sa pag-aaral mo? Ang dami nating ginagawa sa school, oh. Humingi ng tulong itong si Angel sa kanyang kaibigang ito. Humingi siya ng tulong upang mahanap ang contact ng kanyang ina kahit sa Facebook o sa Messenger man lamang. Kailangan niyang masabi ang buong katotohanan. At dahil sadyang magaling sa mga gadget talaga ang kanyang kaibigang ito, natuntun agad nila ang account nitong si Irma. At sa awa ng Diyos, sa pagkakataong i-message nila ang account ni Irma, online ito. Agad niyang nabasa ang mga mensaheng ibinigay nitong kaibigan ni Angel. Walang sinalyang na panahon si Irma. Nag-video call siya agad sa account na nag-message sa kanya. Sa wakas, nakapag-usap din ng mag-ina. Anak? Anak, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakit napakapayat mo na, anak? May sakit ka ba? Nasaan ang ninang mo? Nais ko siyang makausap.
Napapaluha na lamang itong si Angel habang nagkukwento sa kanyang ina. Nay, tulungan niyo po ako. Ayoko na po sa bahay ni Ninang kasi sinasaktan po nila ako doon. Inuutos-utusan, minumura. Pinatigil po nila ako sa pag-aaral at ginawang alipin sa kanilang tahanan. Hindi po nila ako pinapakain ng tama at sa puntong ito, may asawa na po si Ninang. Pareho po silang walang trabaho at nakaasa po sa mga padala ninyo. Buwan-buwan. Nay, naaawa na po ako sa inyo at hindi ko na po kayang buhay na ganito. Umuwi na lamang po kayo, Nay. Yan ang mensaheng nais sabihin ni Angel sa kanyang ina gamit ang sign language na kanyang natutunan. Nanggagalaiti sa galit itong si Irma kahit pasabihing masama na ang kanyang pakilasa, ang kanyang pakiramdam, kahit pasabihing meron siyang iniinda. Nais niyang makabawi, nais niyang ipaghiganti ang kanyang anak na si Angel. Dahil nais talaga itong si Irmang makauwi ng Pilipinas, doon siya humingi ng permiso at paalam sa ikalawang anak ng kanyang pasyente. Ang ikalawang anak kasi ng kanyang pasyente ay mabait sa kanya at nauunawaan naman ang kanyang kondisyon. Kaya agad siyang pinayagang makauwi ng Pilipinas upang makasama ang kanyang anak. May awa talaga ang Diyos. Ang among ito na mismo ang bumili ng plane ticket para kay Irma. Meron pa siyang padalang pera. Wala na nga siyang sinayang pang araw at oras. Agad na umuwi ng Pilipinas itong si Irma ng kinabukasan. Nakatikom ang kanyang palad nang gagalaiti habang nakasakay siya sa eroplano. Nang makarating nga siya at makalapag sa Pilipinas, agad siyang dumiretso sa DSWD at ikinuwento ang tungkol sa kanyang anak. Nag-file nga siya ng kaso para kay Lizelle, sabay tungo sa mga pulis. Ipinablatter niya ito at magsasampa rin daw siya ng kasong child abuse laban sa mag-asawa. Dahil nga nagsa-celebrate ng birthday itong si Bong na asawa ni Lizelle, wala silang kaide-ideya na ito palang si Angel ay nakalabas na ng bahay at nakabalik ng muli. At nakausap na pala niya ang kanyang ina. Wala silang kaide-ideya na ito palang si Irma ay parating na. Gabi na nga noon, sinipa ni Irma ang pintuan ng bahay ni Lizelle kasama ang mga pulis. Laking gulat ng mag-asawa. Napagsampal nga ni Irma ang mukha ng kanyang kaibigan. Naawat lamang siya ng mga pulis kaya hindi niya nagawang itulak ito sa hagdan. Nanggagalaiti talaga sa galit itong si Irma. Ang tanong, kung ikaw si Irma at ginawa ito ng kaibigan mo sa iyong anak na pipi, ano ang una mong gagawin? Comment down below. Sige na. Anong ginagawa mo rito? O ano? Gising ka na? Hayop ka? Halos ilang taon akong nagtiis na hindi umuwi ng Pilipinas kahit hirap na ako para sa anak ko, para sa kinabukasan niya. Pero ginamit mo ko. Ikaw ang nanginabang sa lahat ng padala ko. Kapal naman ang mukha mo. Akala mo, hahayaan ko lahat ng kahayupang ginawa mo sa anak ko at sa akin? Ipapakulong kita at isasama ko yung pulpul mong asawa. Ang tigas din talaga ng mukha mo, ano? Nagawa mo pa talagang papinturahan tong bahay mo. At mukhang mas malaki to kumpara sa noon, ah. At mga bago ang appliances mo. Dalawa pa ang washing machine mo. Pati refrigerator, dalawa din. Nakakahiya naman talaga sa'yo, ano? Teka lang, parang may iba sa'yo, ah. Huwag mong sabihin bagong retoke ang mukha mo. Lintik ka. Talagang ginataasan mo ko, ah. Yan ang galit na sabi ni Irma. Dahil munti ka na nga niyang sabunutan itong si Lizelle, pinigil siya ng asawa nito. Subalit ang sabi ni Irma, teka, bitawan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan. Akala mo hindi kita kilala? Ikaw si Bong, di ba? Ikaw yung pulpul na asawa ng babaeng to. Kilala kita. Alam ko makalokohang ginawa mo sa anak ko. Akala mo nakakaligtas ka porque dayo ka dito? Hoy! Kasama ka sa makukulong. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Akala mo hindi ko alam na sinaktan mo ang anak ko? Dahil ano? Hindi ka pinaglaban ng damit mo? Dahil hindi ka pinagluto? Ang kapal na mukha mo para sigaw-sigawan siya. Eh dayo ka lang naman dito.
Kayong dalawa, itatak nyo to sa makukote ninyo. Hindi kayo makakalabas ng presinto. Makukulong kayo at ilang taon yung pagbabayaran ang kasalanan ninyo. Damputin nyo na po sila. Ang sabi ni Irma. Kaya lang, hindi matagpuan ni Irma ang kanyang anak na si Angel. Nasaan ito? Wala sa salas, wala sa kusina, wala ito kahit sa kwarto. Nang hina na lamang ang tuhod nitong si Irma nang buksan niya ang pintuan ng bodega. Nandoon si Angel, nakahiga sa isang lumang banig, nakayakap sa kanyang lumang stuffed toy. Angel? Angel, anak, gumising ka. Andito na si nanay. Anak, Diyos ko, napakapayat mo na. Mukha ka ng pulubi, anak. Puro ka pa sugat sa iyong katawan. Ano? Napakarami pang daga sa loob nito. Anak, gumising ka. Bumalik ka na sa kwarto mo. Nasaan ang mga gamit mo? Nasaan ang mga damit mo, anak? Anak. Dahan-dahang iminulat ni Angel ang kanyang mga mata at nang makita niya ang kanyang ina, niyakap niya ito ng napakahigpit. Dinig na dinig ng mga pulis ang hagulgol ng kaawa-awang bata. Akmang tatakas pa sana itong si Lizelle at ang kanyang asawa pero nadakip agad sila ng mga pulis at ng mga tanod. Nung parehong gabing iyon, nagtungo itong si Irma sa ospital na pinakamalapit sa lugar na iyon upang ipacheck ang kondisyon ng kanyang anak. At nakulong na nga itong si Lizelle at si Bong na kanyang asawa. Walang bail ang mga kasong isinampas sa kanila. Sinigurado nga ni Irma na pagbabayaran ng dalawang ito ang mga ginawa nila sa kanilang mag-ina. Nagmamakaawa itong si Bong kay Irma. Ang sabi niya, nadamay lamang daw siya sa kasalanan ni Lizelle. Hayop ka, Irma! Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na, nung panahong nangangailangan ka ilang taon na nakakalipas. Ako ang tumulong sa inyong mag-ina. Ako nagpatuloy sa inyo. Ako nagpakain sa inyo. Ako ang humanap ng trabaho para sa iyo. Tapos ito ang gagawin mo sa akin? Pangalawa, hindi ko kasalanan kung boba ka at nagtiwala ka agad-agad sa akin. Tanga. Aba, hoy Lizelle. Matagal na akong bayad sa'yo kung tutuusin. Bago pa lamang ako mag-abroad, matagal ko nang binayaran yung utang ko sa'yo. Yung bahay? Pinatuloy mo kami sa bahay mo? Hoy, nung panahong yun, hindi mo pa bahay yun. Nung panahong yun, nagre-renta ka pa lang. Nangangailangan ka ng kahati sa renta, di ba? Kaya mo kami tinanggap, di ba? Hanggang dumating sa punto na ako na ang nagbabayad ng renta buwan-buwan. Pati tubig, pati kuryente. Aba pati gasol at bigas ako ang gumagastos. Oo, ikaw lang yung nagluto pero hindi ikaw ang gumastos noon. Ako yun. Subalit wala kang narinig na reklamo sa akin. Kasi nga kaibigan kita, kapatid ang turing ko sa'yo. Eh malay ko ba naman kasing hayop ka? Kung sa bagay, kasalanan ko rin naman. Nagtiwala ako sa'yo. Dahil kababata kita? Batchmate kita nung elementary tayo? Pareho tayo ng probinsya? Dapat nga naman hindi naging sapat na dahilan yun para pagtiwalaan kita. Pero para sirain mo ang tiwalang yun dahil lamang sa pera? Kasalanan mo na yun. Mabuti na nga lamang at lumapit itong si Angel sa kanyang ina at kumalma na nga itong si Irma. Maaring hindi na nga maibabalik pa ang lahat ng perang ninakaw at ginastos ng mag-asawang Lizelle at Bong. Maaring hindi na nga babalik pa ang panahon. Pero ito ay sisiguraduhin ni Irma. Babawi siya kay Angel. Ilang buwan pa nga ang lumipas, mas naging malusog na itong si Angel. Banaag mo na sa kanyang mukha ang kaligayahan dahil kasama na nga niya sa wakas ang kanyang mahal na ina. At ang nakakatuwa pa, tumawag itong employer ni Irma sa ibang bansa. Pinababalik na nga siya sa Hong Kong. Pinadalhan pa siya ng panibagong tourist visa para kay Angel. Kaya nga lang, ang nakakalungkot, pumanaw na pala yung pasyenteng kanyang inaalagaan sa Hong Kong. Ang tanong nitong si Irma, sino pa ang kanyang aalagaan sa ibang bansa? Ang mabait na anak pala ng kanyang dating pasyente, ang kanyang magiging bagong amo.
siya ay hindi na caregiver. Magiging kasambahay na nga siya noon. Alam mo ba, ang kanyang bagong among ito nag-offer pa sa kanya ng mas malaking sahod buwan-buwan. Siya rin ang nag-asikaso ng mga dokumento nitong si Angel. Napakabait ng bagong amo ni Irma. Itinuring silang parang pamilya na. Kahit na minsan medyo mahirap ang trabaho, nagtiis ang mag-ina. Huwag lang silang magkahiwalay pa. Kaya naman, itong si Irma, nagkatrabaho bilang kasambahay sa malaking tahanan ng kanyang amo. Samantalang si Angel, part-time na estudyante, part-time na tindera sa isang malaking grocery store sa Hong Kong. Ang grocery store na iyon, pag-aari mismo ng anak ng amo ni Irma. Sa paglipas nga ng taon, nakapagtapos ng pag-aaral itong si Angel sa Hong Kong. Suportado siya ng amo ng kanyang ina. At dahil medyo maedad na ang kanyang ina, nagpasya na nga mga iro na umuwi na lamang ng Pilipinas. Napakalaking biyaya talaga dahil sa pagkakataong ito, si Irma at ang kanyang anak na si Angel, malaki na ang naipong pera sa bangko. Sa bansang Pilipinas, nang makauwi ang mag-ina, nagpasya nga silang umuwi na lamang sa bahay nila sa Laguna. Nagpatayo ng magandang bahay doon at ng malaking tindahan para sa kanilang negosyo. Napakalaki ng naitulong ng edukasyong nakuha ni Angel sa ibang bansa para mas mapalaki at mapayabong ang negosyo nila sa Pilipinas. Hindi nagtagal, nagbunga pa ito ng mas maraming negosyo. Napakalaki ng pasasalamat ni Irma at Angel sa Panginoong May Kapal. Mabuti na lamang daw at sa gitna ng pagsubok, hindi sila bumitaw sa pagdarasal. At sa huli, bukod sa katarungan, nakamtan ng mag-inang ito ang kaginhawaan ng buhay. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shout out time! Binabati ko po ng magandang araw si Miss Marivic Bueno from Canada. Miss Cherry Martinez from Seattle, Washington, USA. Hi! Hello din po sa inyo, Miss Lourdes Achia from Australia. Good day! Binabati ko rin po ng magandang araw si Miss Glo Alosilio, Mitch Marvs at Faye Hines from UK. Sa inyo rin po, Miss Senia Apak at Erlina Chong. Hello! More shout out para kay Crisanta Panganiban, Chris Alcantara at Erlinda Albao. Nelia Tejano, salamat po sa inyong mga komento. Rosel RB at Rosemary Macapio, magandang araw at maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa lahat po sa inyong nag-iiwan ng mga komento at suggestion sa ating bawat storya, maraming salamat po. Sana po, mas marami pa po sa inyo ang makinig sa ating mga storya. Share the story, like the story, and subscribe. Maraming salamat ulit. Bye!